Yan, no? Wala pong dayaan yan, no? Okay na? Yan. So sa temang patutunayan ko na ang aral ng Katoliko patungkol sa rebulto ay kinasihan ng Diyos, no? At ang aral ng INC patungkol sa rebulto nila ay sa demonyo. Ayan. Demonyo po. So, hello, Day. Akyat ka po. Ayan. Si Sis Day. Si Day Lori. Why is it Day Lori? Ayan. So, akyat ka po, Sis Day Lori, ha. Hello. Ay, hello. Sino to nag-hello? Kuya. Kuya. Bro, Ako ba yun? saan galing yung boses? Okay, hindi ko nakikita eh. Saan yun? Sa'yo ata yan, bro, Nash. Hindi. Saan galing yun? Hindi ko alam. Pwede ba tanong ulit? Sige, magtanong ka lang bro ha. Wag lang birthday ko ha. Oo. Hindi. Kuya kasi nalilituhan ako dati pa eh. Bakit po ba nagsa-sign of the cross? Sign of the cross. Sign of the cross. Ayan, si Uncle Boy. Uncle Boy, go Alright, ahead. kasi Valentine's yan Day. po ay ginagawa pa po sa Bible pa lang po na mention na po yan. Ang sabi po ng aming obispo na si Saint Paul, no? Sa Galatia 6 talatang 14. Sabi dito, basahin ko ha. Okay, habang ito King James Tagalog lang to ha. King James Tagalog, walang dayaan dito, no? Galatia 6 talatang 14. Sabi dito, datapwat huwag nawang sa akin ay magmalaki maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa pamamagitan nito ay naipako ang sanlibutan at ako'y sa sanlibutan. So hindi daw siya nagmamalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Paano niya ipinagmamalaki ang krus ng ating Panginoong Hesukristo? Sa talatang 17, buhat ngayon, sino man ay huwag bumagabag sa akin, sapagkat pag siya nababagabag dala daw niya, nakalimbag sa aking katawan ang tanda ng paghihirap ni Kristo. Yun yung pagmamalaki sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Letra por letra. Sinong nakasunod dito? Siyempre po, ang Catholic Church po, kasi ito po si Saint Paul, ito po yung isang Katoliko. Yun po yung letra por letra. Nililimbag po namin sa katawan namin ang tanda ng paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Letra por letra po. Exactly. Yun po yung pagmamalaki sa krus ni Kristo. Kasi po, ito pong krus ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay sa mga napapahamak, ito po ay kahangalan. Unang Korinto 1:18. Ngunit sa aming mga sa aming mga nangaliligtas, ito po'y kapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng krus o ang mensahe ng krus o ang simbolo ng krus. Kaya sa mga nangapapahamak, ito'y kahangalan at ito'y mga kaaway ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Filipos 3 talatang 18, letra por letra. Correct. Kaya wag niyo ipagkakamali na ang krus ay tanda ng satanista o ng demonyo. Wala kayong talata mababasang ganyan. Kahit basahin niyo yung Revelation, ang tanda sa kaliwang kanang kamay, sa noo. Ang tanong, may cross ba nakasulat doon? Kahit sa comics man lang, wala eh. Oo, kahit nga sa tissue eh. Tissue, maghanap kayo ng tissue may ganun, wala eh. Wala eh. Daldal lang ng mga bulaang. Kaya mali po yun. Oo. Actually, pangalan yung nakasulat doon, pangalan ng dragon. Pangalan ng dragon cross. Paano naging gusto nyo, letra po letra sa noo, iniutos ni Yahweh. Natatakan or markahan ng krus sa noo. O basahin natin ang letra po letra. Basa Uncle Boy. Walang dayaan dito. Dito tayo magdadayaan dito, magpupulahan dito. Ang Catholic Church, guys, Bible, pag sinabing Bible study, talagang Bible study, walang bulahan. Ezekiel 9:4 sabi dito, and Yahweh said to him, go all through the city, all through the Jerusalem, and mark a cross on the forehead of all who grieve and lament over all loathsome practices in it.
Markahan daw ng krus sa noo. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ng ating Diyos sa Old Testament na si Yahweh, ang katuparan, siyempre si Kristo. Yan nga yung sinabi na, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At sa Mateo 28:19-20 yon. Nung ginawa ni Kristo yun ay pagbabasbas niya sa simbahan. Yun yung ginagawa ng mga pare namin bago kami, paghahayo na kami galing simbahan, no? Pag binasa nyo sa Luke 24, tama ba? Luke 23 verse 50, yung sinabi niya na bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sinabi niya yun habang nakataas ang kamay ni Kristo. Kaya nung binasabi niyo, yun ay binasbasan niya ang kanyang simbahan nang nakataas ang kamay. Pagbabasbas talaga yun sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At kami naman mga miyembro, inililimbag namin sa katawan namin pag kami nababagabag. Ang tanda ng paghihirap ni Kristo, yun yung krus, pagmamalaki sa krus. Kaya nga kami, pinagmamalaki namin yung krus, di ba? Kaya wala kang mababasa sa Biblia, bro, na ang cross ay tanda ng sa demonyo, bro. Walang ganun sa Biblia. Kaaway ng demonyo ang krus. Kaaway ng demonyo yan dahil yan ay tanda ng pagkapakahirap ni Kristo. Yes, diyan niya tinapakan ang dyablo. Alam niyo ba kung paano tinapakan o dinurog ni Kristo ang ulo ng dyablo? Sa pagkapako ni Kristo sa krus. Hindi niyo ba yun alam? Kaya nga kami sa Roma, dito sa Roma 16 talatang 20, yung sinabi doon na dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon ang demonyo sa ilalim ng inyong mga paa. Alam nyo kung paano yon? Kung paano kami mamatay habang naninindigan na kami ay mga Kristiyano sa Roma. Doon namin sinundan yung yapak ni Kristo. Yun ay pamamaraan ng pagluwalhati namin sa Diyos. Saan mabasa yan? Andyan sa John 21, tama ba? John 21:25. Yun yung pamamaraan namin na pagluwalhati sa Diyos. Yung kinamatay niya na pinako siya sa krus, pagluwalhati niya yun sa Diyos. Doon niya dinurog si Satanas. Hindi mo naman malabanan si Satanas ng suntukan eh. Di ba? Sabi dito, John 21 verse sige. talatang 19. Basahin ko muna yung salita ng Diyos, ha? Sige. Basahin mo muna. Katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay. Iuunat daw yung iyong mga kamay, at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ano to? Sa talatang 19, ito nga'y salita niya nang ipaalam kung anong kamatayan ang iluluwalhati niya sa Diyos. At pagkasalita niya ay sinabi niya sa kanya, sumunod kayo sa akin. Kung papaano siya namatay, yun yung pagtalo niya kay Satanas. Kasi pagka namatay ka sa ngalan ni Kristo, anong sabi ni Kristo dun sa Juan 10 talatang 34? Kung sino man na nag-iingat ng buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng buhay sa pangalan ko ay makakatagpo ng buhay. Yun yung buhay na walang hanggan. At pag ikaw ay nakatagpo na ng buhay na walang hanggan, tinapakan mo na si Satanas. Hindi ka na kayang gambalain ni Satanas kasi nasa paraiso ka na. Yun yung letra por letra. Kaya, ano bang question mo? Sige bro. Hindi, may tanong pa raw siya eh. Ano pa yung letra por letra, sasagutin natin yan. Night owl. Sige lang. Habang kumakain ako ng instant noodles. Na ako eh. Tanong. Medyo guys. Nagchachapi. Sino ba yung nagchachapi? Tanong na kayo guys, tanong na. At ito na po yung chance nyo kasi karapatan yung malaman to. Bilang mga dating mga miyembro ng Catholic Church, talagang kailangan yung marinig to, no? Kasi baka ano pa ang mangyari, no? Mahuli pa ang lahat, no? Sayang. Habang may buhay, may pag-asa pa, no? Kasi sa totoo lang guys, kahit ano itanong nyo dito, sagutin talaga namin yan. Asa sa inyo lang yan kung paniwalaan nyo kami. Bible naman babasahin namin dito eh. Hindi naman issue.
bukod sa babasa tayo ng Bible, binibigyan natin sila ng deep philosophical insights. Kasi compare doon yung babasa ka lang, di ba, babasa ka lang ng Biblia, tapos yung the way ng argument mo at the way mo i-deliver kung ano yung passages or kung ano yung nilalaman ng talata, Babaluktutin which mo, is no? mababaw, o babaluktutin, mababaw, which is a Catholic, bro, bibigyan ka ng the most deep philosophical insight coming from the ancient lens of the Yes. from the Christendom, no, from the early church. Kaya mas maganda talaga sa Catholic, bro. Tama. Maganda ng Catholic, bro. Wag niyong iiwan ng simbahan. Aside from that, yung mga church fathers na nag-develop ng doctrine ng Catholic Church, bro, sila ay pinagpapapatay. For what? No? Ibinigay din nila ang buhay nila para sa mga member in order for them to strengthen their faith. Mga pare. Para palakasin, no? Para palakasin ang pananampalataya ng ibang miyembro, binuwis din nila yung buhay nila. Tapos iiwanan nyo lang. Di ba? Ang ganda ng doktrina na binigay sa atin, pati buhay nila kapalit, tapos iiwanan nyo. Di ba? Nang ganon-ganon lang, bro. Sayang. Aralin nyo muna ang aral ng simbahan, bro. Bago kayo mag-jump sa iba. Dahil lahat ng paratang sa simbahan, meron sagot ang simbahan yan. So yun, bro. Ang sarap ng pagkain mo, Angel, ah. Parang nanlalamang ka, Angel. Ano yun, Uncle Mike? Yakisoba. Nisan yakisoba lang. Yun, no? Yakisoba. Ay, wala naman ako sa bahay. Nasa trabaho ako. Kain nga rin. Sili nga ako ng gawa nga akong yakisoba sa Wednesday. Nagawa din ako yakisoba. Uncle Knight, ano bang Magandang gabi. Tatanong ko lang, no, kasi yung sa Mark 7 hanggang 9, yung mga aral sa inyo, doktrina nyo, hindi naman biblical eh. Bro, kaya mo bang patunayan yan, bro? Bro, kasi ang ginagawa mo. Oo. Kaya daw, Banas. Kaya daw. Sige, i-debate natin, bro. Debate na. Debate na sa debate. Hindi, paliwanag lang. Anong topic? Paliwanag. Sa aral tayo. Anong Kaya topic? nga, teka lang, bro. Mute muna kita, bro. Hindi naman tayo mag-uusap patungkol sa basketball, bro. Pag-uusapan natin talaga dito, aral. Baka naman hanggang daldal lang yan, bro. Hindi yan kaya magpatunay. Huwag kang magkamali na basketball ang pag-uusapan natin dito. Kaya nasasabi, aral ang pag-uusapan natin. Natural aral talaga, bro. Baka naman, bro, duwag ka, bro. Sabi ka lang. Kaya mo ba akong labanan? Sabi daw, mute mo ako eh. Bastos ka eh. Ikaw nga, abnormal ka eh. Bumaba ka na nga. Kain na lang kita, bro. 'Di ba? Kasi ang ginagawa Takot mo lang yan, bro. Nagpapalusot lang yan. Ayaw lumaban talaga ng debate yan. babanat ka na, hindi, usap na tayo sa aral. Papaawa. Natural, aral naman talaga pinag-usapan natin dito. Nag-usap ba tayo ng basketball? Nung dumating ka ba rito, basketball ba pinag-usapan? Parang lutang yun, no? Parang nakakain na ba ng hapunan yun? Kanina pa tayo aral ng aral yung pinag-uusapan natin dito. Simula pa kaninang umaga, puro aral naman pinag-uusapan natin. San bang galing planeta yun? Tagasan ka ba, bro Knight? Kumain ka na ba? Ako, kahit kumain ako, hindi naman ako, hindi, kasi yung sagot mo, irrelevant, no? Alam mo yung ibig sabihin ng irrelevant? Bro, alam mo yung ibig sabihin ng irrelevant? Puro kasinungalingan kasi yung sinasabi nyo. Puro kasinungalingan. Wala, ang ginawa mo, ang gagawin mo lang dito, akit ka, sinungaling kayo, parang nagpo-protesta. Magpapaawa. Protesta yung ginagawa yun, no? I think tingin ko mas matanda pa sa akin yun, pero yung isip niya parang parang wala pa sa kalingkingan ng isip ko. Brother Mike, ilang taon ka na? Yun yung tanong ko sa'yo, ilang taon ka na? Ba't ganyan ka mag-isip? Ilang taon ka na, Brother Knight? Tingnan mo si Kajen, tingnan mo si Kajen. Ano sabi ni Kajen sa'yo? Magtanong kasi, hindi agad yun nagagalit ka. Ilang taon ka na, Brother Knight? Ba't ganyan ka mag-isip? Ganyan yung flow ng utak mo. Ilang taon ka na, bro?
Kasi para kaming magsasaway ng bata dito. Kawawa naman kami, sasawayin ka lang namin dito. Imbis na mag-aaral sana, tuturuan sana namin yung mga ibang bisita namin, sasawayin ka pa namin. Kasi makulit ka. Kayo nga yung mga bobo eh. Isipin mo. Tignan mo. Kaya sipahin na kita bro. Puno. Ang gawin mo, may payo ako sa'yo. Total, para ka nagpo-protesta, kuha ka ng isang malaking cardboard. O gawa ka ng karatula. O ibagsak. Ganun, no? Tapos doon, lagyan mo ng mura, ugag, lahat ilagay mo doon. Tapos mag-live ka, bro. Huwag ka nang umakyat Parang dito. ang mangyayari dito, bro. Gusto niya mangyari dito, akit siya dito. Sasawayin natin siya. Para tayong nagsasaway ng batang paslit. Ano, si Nomi na saklo, akit Uncle. Sabi ni Uncle Nomi na, iakit daw paglaruan. Kamote. Ganyan yung nangyayari. Ninyo, ang gaganda ng paliwanag nyo, tapos ganun pa rin yung reaction. Oo nga parang nga poses. Alam mo yung ginagawa natin? Para na rin tayo. Nakainom ba yan? Natanong ko nga ako ilang taon na. Kasi parang mananaway tayo ng bata dito. Bata ba siya? Nasasawayin natin, nasasawayin. Bro, parang kailangan niya ng pacifier no? Parang ano ba to? kailangan mong Tingnan usahan ng si pacifier. si Kajen Tingnan mo si Kajen, babae. No, nag-ano lang siya yung tumitingin lang, nag-observe lang siya. Then nakita niya attitude, bro. Di ba? Babae, may yan naman kayo, bro. Mga banat, tignan mo, Hindi walang Katoliko, katotohanan. INC yan, ha? Oh. Ano bang sekta niya? Mahiya ka din. Uncle. Ano yun eh? Parang hudyo-hudyuhan. Parang Ay, ba yun? hudyo-hudyuhan. Feeling hudyo. Piling hudyo, di naman hudyo. Wala. Kamote. Hindi na nga yung maling aral yung sinasaway namin sa'yo, Brother Net. Yung ugali mo, parang bata. Wala pa sa aral, hindi pa tayo nagpunta sa aral eh. Baka Sa mali ugali yung mo, pinag-aralan niya. Hindi, parang MCGI to, bro. MCGI pala MCGI. to. MCGI, sorry. Eh, Hindi sorry pala yan. siya yun. Kay Dalaginding MCGI, pala yan. Kaya pala. Kaya sorry yan eh. Alam mo naman, lalaban ang tapang-tapang. Idalaginding. Pagdating mo, sabi niya, ano sabi niya? Mali ang aral nyo. Angas, no? Sabi ko pa. Mukhang may mga kalaban na tayong debate. Nung pala naman, magpapasaway lang dito. Ang galing talaga ng mga MCGI, no? Pambira. Sabi, minumute niyo Yung ako. strategy nila eh, no? Oo. Appeal to petty, tapos appeal to Engel. Ganyan si Soriano eh. Si Soriano, hindi naman talaga nananalo ng debate yun. Ang ginagawa ni Soriano, appeal to audience. Appeal to audience ang gagawin niya sa mga audience. Mali ka. Fallacy appealing to audience yun eh. Sabi niya, mali ka. May mga pulis ako Nag-appeal dito. siya lagi sa Sumbong audience kita. Sabi ba naman debate abnormal? Pwede naman magsalita Tapos na sisigawan hindi yung mga tao. Appeal to audience kailangan, ang ginagawa ni Soriano. Bilib naman kayo. Kapag si Soriano, libawan, nagsasalita si Soriano, tatanungin niya yung audience niya. Siyempre, yung mga nanonood doon, most of them, mga audience ni Soriano. Diba? Tapos tatanungin niya, anong sinabi ni ganito, ni Talata, tama ba ako? Sasagot yung mga audience, tama. Okay, tama na, tama. Natural, audience mo yan eh. Sasabihin pa ni Soriano. 'Di ba? Pag nagkasakit ka, inumin mo, ihi mo. Anong tawag doon? Sasabihin ng mga Kasi, eto Uncle, si Gerald. Yan, si Gerald. Uncle Fox Spreader, okay lang ba? Ibaba kita, iakyat ko lang si Gerald. Baka Okay sakali lang po. lumaban ng Okay debate lang po. ito. Okay, pasensya ka na bro. Iialang lang natin to. Bigyan lang natin ng daan. Ayan. So, salamat bro ha. Salamat. Ayan. Iakyat natin si Gerald. Bro Gerald, sana ha. Kalaban Iwasan kaya mo yan? yung... Paano magpara na naman tayong may batang sasawayin dito sa live? Wag mo kami hayaan sawayin ka lang ha. Dapat Oo. lumaban ka. Lumaban ka. Lumaban ka. Walang mura-mura Pwede lang dito. itali ito sa bangko para labanan tayo no?
Igagapos ko Ito sa pa, bangko. Tara, labanan mo ang debate. Igapos kita sa bangko. Tara, paket tayo. Invite natin siya, bro. In-invite ko na Tayo eh. na yung Kaso, pamakawan, lumaban lang sila ganun. Uncle Boy Letra, Rebul, eto para kay Gerald, bro Gerald, total akyat ka naman dito at talagang siya. gusto mo lumaban, magpipiring si Boy Letra. Oo, mag-blindfold Ito taga-tiyan. Ayan. Ayan na. Sana huwag kang magpasaway dito Anong Clark topic? Mamaya magpasaway ka na naman Ribulto, Magandang Bible gabi, Alo. mga kaibigan. Huwag kang magpasaway dito Kaibigan ko Clark dyan na si Bro Nash. Oo, Kumusta huwag kang- nakapasit na kaibigang Nash? Okay naman pero huwag kang magpapasaway. Lalaban ka ba? Kalmado ka na ba? Ka na naman Magpapasaway din ata to. Papasaway lang din to Pasaway yan, Tinatanong yung mga ko nga. PR na yan. Bro, Wag- Brother Clark, wag yun- bibilangan na lang kita ng 5. Ayaw na namin magsaway ng bata, no? Lalaban ka ba ng debate? Yan, debate na. Sige, lalaban tayo ng debate. Ayun pala, ngayon na. Anong baksa? Game na. Sa round table tayo Alin ang sa ngayon. demonyo? Dito Round table, wag na dito na. Dito na. Takot ka ba? Duwag Hindi ka naman ba? ako takot. Gusto ko lang. Alam mo bro, ganito. Duwag ka yata eh. Wait lang, Uncle Boy. Ganito lang, Clark, no? Ang mangyayari kasi bro, kung talagang tunay yung aral mo, kahit pa bias yung moderator bro, mapapatunayan mong tunay yung aral mo. No? So, kung tingin mong bias, pero huwag ka mag-alala, hindi kami bias dito. Ayoko lang ng saway bro. May tip ako sa'yo bro, huwag kang maging pasaway, hindi ka masisipa bro. Tip yan. Okay ka na, Bro Nash? So ano, Mga lalaban na ganito kay bro, Bullet, magbablindfold ako. Anong Kaya paksa? ako naman, manahimik na kayong Ribulto dalawa. na lang Okay bro. na. Okay na ako naman. Ako na. Oh, Okay Ano na bang kayo. salita bro? Hindi namin kailangan ng salita mo. Hindi, Lalaban ka ba? Kalma na kayo, ako naman. Lalaban ka ba? Rebulto Ayaw mo nga naman. topic. Ganito bro bibigyan O, kalma na kayo, ako naman. Huwag mo kaming pakalmin bro. Rebulto Hindi topic kalmado nyo kami. Rebulto So ganito Clark, ang topic nyo Rebulto, kakasakaba dito tayo. Rebulto. Magbablindfold ako ba? Sabihin mo, Mag-blindfold si madaya Boy kami. Letra, tapos mag-open cam siya. Magbablindfold ako. Sige Uncle Boy, mag-blindfold ka. Manahimik mo na kayong dalawa. Gusto ko, Nahimik, pambira. Wala. Sino ka ba bro? Sino ka ba? Nasa Mayor ka baba. ba? Normal ka ba? Matahimik sa kanila. Gusto ko. Normal yata to mga INC. Akala nyo yata, major kayo. Wala, bro, Parang ano? hawak nyo kayong Bro, ano Pilipinas. yan? Ang gusto ko. Sisipahin ko na sana. Matahimik. Ganun yun bro, ano niya yun, style niya yun para masipa na siya. Strategy Kasi para hindi na hindi siya para lalaban. makatakbo sa Kaya laban. kailangan niya magsalita ng... alam niya kasi pag magiging maayos siya kausap, matutuloy yung debate. Sige, Ngayon, i-declare dapat na natin. guguluhin na niya. Yung mga taga-revealers, hindi mga na bakla, mga bayot. O yan, lalaban ba kayo? Sinabihan ko na kayong bakla at bayot sa debate. Ang aangas nyo sa dito, hindi teka kayo lang, makalaban. O yan na. Laban na. Bira to. Kung ganyan, Uncle, ko talaga napalit ako Grabe, doon oras. grabe. Ay, Round table, dito na. parang square yung table dapat. Ayaw naman lumaban, di ba? Tapos dun sa live nila, Alay, sabihin no, nininerve. takot sa amin si Nash tsaka si Boy Letra. Ang bira ito mga Kamuti. No, palitan natin. MCGI na lang, sinong lalaban dito? MCGI na lang, bira na. Si Gerald, iakyat niyo yung si Gerald. Si Gerald. Si Gerald nga, inakyat Pasubo. Si Levy. Baka INC yung si Levy. Wala. Naka-uniform pa. Hi, Nash. Sino to? Ang Ay, bira na. hello, si Maria. Hello, Maria. Si Pechay. Kamusta ka na, Pechay? Na-miss kita. Magtakbuhan na yata eh. Ano ba to? Wala tayong makalaban na ano ah. Bible study na lang ulit tayo. Ayos na. Teka lang. Ayos. Sige ba? Okay naman ako, Pechay. Oo. So, si Pechay na-miss ko to eh. Oo. Ano niya ba sa baba? Jam tayo. Si Pechay. Oo nga, ayan o. Si So, jamming tayo minsan. Na-miss ko to si Pechay.
PM na lang tayo, be, sa Facebook. Tapos, kwento-kwentuhan na lang. Ang gagawin nila, bro, sasabihin nila, tara doon tayo sa round table, tapos paglalaban na sila, iba na naman ihaharap, yung pinakamagaling sa kanila, tapos talo na naman. Kagaya na Alam naman kasi nila yun, bro. Alam kasi nila na hindi tayo pupunta doon. Pag pumasok, Alam nyo, gumawa sila mga ng guys, parang banner nila Uncle Nash na nandun yung mga ulo natin. Tawang-tawa ako kay Boy Letra doon eh. Kasi kilala ko na agad, nakapiring eh. Nakapiring. nasaktan sila doon, bro. Nakapiring. Oo, usap-usapan tayo yung first time nung Oo, ginawa parang yun. na trauma. Malaking insulto yun ha. Malaking insulto sa kanila yun. Tapos bugbog Nag-blindfold sarado ako, pa sila. no? Yakan sila. Sabi nila kay Robin De La Rosa, hindi yan tunay na INC. Tawa na tawa. Mabira to ba? Nagdidinayan. Pares din daw Catholic. Sabi, pares Catholic yan. Ano yan? Role player yan. Scripted sabi. Role player yan. Sabi ba naman kay Robin De La Rosa? Salbahay talaga itong mga kapatiran nila dito eh. Tapos ganun din si Truth Hurts nung nagdebate kami ni Truth proud na Hurts. si Robin De La Rosa. Oo. Tapos ganun din bro kay Truth Hurts nung nagdebate kami ni Truth Hurts. Sabi din ng mga taga-regalers, ay hindi namin kapatid yan. Role player yan na. Huwag kang nag-invento lang kayo dito. Kakampi nyo yan. Ganun no? Si Truth Hurts yan bro. Kawa na si Tututs. Grabe Oo, naman kaya yun. nga nung nakita kong kasama na nila si Truth Hurts, umakyat ako kay Truth Hurts eh. Talagang kinongratulate ko, nasaktan ako para sa kanya eh. Bro, sabi ko, congratulations ha. Sabi ko, bakit? Sabi niya, tinanggap ka na ng mga kapatid mo. Oo, no, grabe naman. Bakit din ulit si Clark? Baka lalaban na, baka nasaktan eh. Clark, anong gusto mo, Uncle Clark? Levi, baka lalaban na po si Clark. Medyo mag-invite lang po kami ha. muna ako. Sige, Uncle Sora. Napakyatin natin si Clark. Levi, ano daw religion niyo? Pakyatin natin si Clark, baka sakaling lumaban. Ano mo kasi gusto ni Clark? Gusto pa yata ng ice cream nito eh. Ayan na, lalaban na. Blindfold na siya, bro. Laban na. Salamat sa pag-akit Lalaban sa na. akin dito, kaibigan. Nakapag-isip-isip ka na ba? Laban Pag ka na, laban. nag-at-home, ibig sabihin bakla ah. Pag nag-at-home. Kasi pag nag-at-home, sisipayan namin. Ibig sabihin, talagang gusto mo lang magpasipa. Kasi kanina, nasipa ka na nung nag-at-home ka eh. Sige Diba? bro, makinig ka. Makinig ka muna. Mas Lalaban maganda daw. bro, ang platform dito, pero ang moderator, lagay natin hindi yung Katoliko. Ako na yung moderator Dami dito, naman bro. mga arte na ito. Di Ay, ka ba? Sumunod. kulto. Bro, hindi naman kita dadayain, bro. Hindi naman ako. Wala naman, hindi naman natin babayaran yung moderator. Libre lang. Basahan. Batasan mo. Basahan mo na rules yan bro. Lalaban naman. May rules and regulations tayo dito, bro. Susundin mo lang yung rules and regulations para hindi kita mapagalitan. Hindi Oo, bro. pinapagalitan din ako nila siya. Pagka nagpapasaway ako. Hindi Katoliko. O, dali na, debate na. Okay naman. Yun nga, makikipag-debate. Bro, naka-blindfold eh. So, ang blind... Uncle Boy, mag-blindfold ka. Magpa-blindfold ako para hindi ka Topic, madaya ha. Uncle Baka Boy, sabihin mo dinadaya ka eh. Ganyan, magpa-blindfold na lang ako. Ayan ha. Tapos, naka-blindfold yan, bro Kahit mag-blindfold. Bultology ang topic niyo. Ribulto ba? Kahit purgatory, kaya kong mag-blindfold. Kahit true church, kaya kong mag-blindfold. Gusto nyo, Bible alone. Pwede akong mag-blindfold. Basta lumaban lang. Ang gagalaiti na sa Wala. Galaxy Night. Magpa-blindfold na ako Wala ha. pa rin, Clark? Suot ko na yung Medyo mahina blindfold si ko. Dana bro, Nash. Palakas Clark, mo okay na? yung aral mo. Okay na ba, Clark? Okay na Okay na yung ba? moderator natin. Wala talaga. Blindfold ko. So, ako na magmamoderate, no? Sige bro, Nasa hulog ang moderator na Katoliko. Tahimik ka muna bro, kasi puro ka ad hominem eh. Mamaya na. Sabi ko sa'yo, para hindi kita mapagalitan, huwag ka nag-ad home dito. Ayan o, magpa-blindfold ako ha. Ayan o. Ayan na, sige bro. Sige na, sapat. Ito na ha, ipi-play ko na yung rules and regulations guys ha. Bring it on, rules and regulations. Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds,
magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang magbabantay ng 20 seconds time. Number 3, kung walang sagot na categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, out of the topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unpro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the admin and moderator, decision is always final. Number 12, ito lamang ang iiral sa patakaran bilang pagsasaayos ng debating na ito. And number 13, no showdowns. Back to you, Admin Nash. So, ang topic niya bro, rebulto, no? So, topic, rebulto. Rebulto. Sige, papatunayan ko na ang rebulto ng Catholic Church ay kinasihan ng Diyos batay sa Biblia letra por letra. Ayan. Kasa na? Kakasa na. Ang paksa daw ni Boy Letra, papatunayan niya na ang rebulto ng Catholic Church ang mga aral kinasihan ng Diyos. ay kinasihan ng Diyos. Ang aral namin patungkol sa rebulto ng Catholic Church ay kinasihan ng Diyos batay sa Biblia letra por letra at ang Iglesia ni Cristo sa demonyo. Ayan, binuo ko na. Game. Bahala ka, sige. Sige, mag-present ka na, Boy Letra. Patunayan mo eh. Kaya bro, ikaw na ba moderator ngayon bro? Ikaw na ba moderator Balugbugin ko ngayon? na to. Ako magsasabi ko magpe-present na bro. So parang ang nangyayari, unahan mo ako eh. Parang debater ka na. Anong masama doon bro, Nash? Tinutulungan So, na kita. wait lang bro, hindi mo kailangan tulungan dahil baguhan ka pa lang, matagal na ako nagmo-moderate bro. So ganito bro, no? Uncle Boy, Bro. 10 kayo, di ba? 10-10? 10. 10-10-5. So, ayusin ko muna yung oras. Mag-question siya hanggang bukas eh. Di ba? Walang awatan eh. So, magta-timer muna tayo. Timer. So, buksan ko muna yung timer ko dito. Hindi ka na madadaya dito bro ha. Sabi mo, dinaya ka pa. So, 10 minutes. So, hindi ko may pakita dito yung timer ko bro kasi wala akong stand ngayon. So 10 minutes bro. Go ahead bro. Teka mo na sige. Okay na yan. Lakayan ko yung so, camera para sabihin niya dinadaya siya sige, lakayan bro. natin yung camera no. Yan. So ayan po no, naka-blindfold po yan no, wala pong dayaan yan no. Okay na? Yan. So sa temang patutunayan ko na ang aral ng Katoliko patungkol sa rebulto ay kinasihan ng Diyos, no? At ang aral ng INC patungkol sa rebulto nila ay sa demonyo. Ayan. Demonyo po. So yan, no? 10 minutes, bro. Go ahead. Alright, no, maraming salamat sa lahat ng maipag-participate guys. Paki-share, no? Paki-share, no? Papatunayan natin na ang aral ng Catholic Church patungkol sa mga rebulto natin ay kinasihan ng Diyos. Batay po ito sa Biblia letra por letra kasi Protestant po ang kausap natin. So Bible po ang gagamitin nating reference, no? Dito ako hugot ng argument dito sa Isaiah 19:19-20-21 sa Douay Rhymes version. Sabi doon, in that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt. Magkakaroon daw po sa araw na yaon, hindi po sa araw na ito. Sabi doon sa araw na yaon na magkakaroon ng altar ng Panginoon in the midst of the land of Egypt, sa gitna ng lupain ng Ehipto, and a monument of the Lord at the borders thereof. At magkakaroon din daw ng rebulto ng Panginoon sa lugar ng Ehipto. Sa talatang 19,
No, anong silbi ng altar at tribulto ng Panginoon? It shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts. No, ito daw ay pinakatanda at patotoo sa Panginoon. For they shall cry to the Lord, pag ikaw ay iiyak sa Panginoon, He shall send them a Savior and Defender to deliver them. Padadalang ka ng tagapagligtas at tagapagtanggol. At pag ikaw ay iiyak, no, padadalan ka doon ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Kaya pala yung mga nasa Quiapo, no, yung kanilang kinukutya, no, na umiiyak daw sa harapan ng altar at tribulto ng Panginoon, sila pala yung oppressor doon. Kasi sila yung taga-usig, no, sa mga umiiyak sa harapan ng altar at tribulto ng Panginoon, no. Yun po pala ay biblical at padadalang kami doon ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Sa talatang 21, and the Egyptian shall be known by the Lord, at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Kasi nga mayroong altar at tribulto. 'Di ba? Kasi nga yung altar at tribulto, iyon ay patotoo sa Panginoon. In that day, and they shall worship Him. Padadalan at dahil doon, no, sila ay sasamba sa Panginoon, no. Kasi nagkaroon ng altar at tribulto ng Panginoon, at dahil doon nakilala nila ang Panginoon, at iyon daw po ay patotoo at tanda sa Panginoon with sacrifice and offering. So iyan po ang aral ng Catholic Church, at iyan po ay letra por letra. Letra por letra na kagad, no? Dali lang, no? So iyan pong talata na yan, iyan po ang hindi alam ng mga protestante na meron palang letra por letra sa Biblia. Iyan ang aral namin. Na kung kailan magkaroon ng altar at tribulto ng Panginoon, no, makikilala namin siya dahil yun ay patotoo sa Kanya, at dahil doon makakasamba kami sa Panginoon. No, and they shall worship Him with sacrifice and offering. So lahat na ng klase ng pag-worship, worship na, no? Pagluhod, pagpapatira, pag-iyak, pag-aalay, alay na nga adoration, no? At hindi po sasambahin ang rebulto o altar. Yung altar po at rebulto, yun po ay tanda at patotoo sa Kanya, at yun po ay mga alituntunin at kagamitan lamang po sa pagsamba. Hebreo 9 talatang 1. Kaya nga ang tawag diyan mga santo, mga sagrado, mga banal, kasi iyan po ay gawain sa mga makabanal na gawain. At hindi po natin pwedeng tawaging banal o santo ang mga Diyos-Diyosan, dahil iyon po ay karumal-dumal. 2 Korinto 6:17. No, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at karumal-dumal, no. So yan yung kabuuang aral namin, no. Ngayon, kung gagamitin niyo yung Exodo 20 talatang 4-5, yan po ay madalas na mamali ang mga protestante. Kasi yung Exodo 20 verse 4-5, hindi po yan patungkol sa rebulto ng simbahang Katoliko. Dahil iyan po ay hindi mga santo, hindi po yan mga banal. At iyan po ay mga karumal-dumal, no? Sabi nga ni Yahweh, no, magsilayo kayo, sunugin nyo yan. Niwag nyo pagnasaan ang mga ginto na naririyan, sapagkat iyan ay karumal-dumal sa inyo, no? Sa wikang Hebrew, iyan po ay pesel, no? Kaya nga paggawa pa lang bawal na dyan. Pero meron pong mga bagay na nakalaan sa Panginoon, Levitico 22 talatang 2. At ito po ay itinalaga sa Panginoon, no? Iyan po ang aral ng simbahan. At yung mga sinabi ko nga kanina, no, yung mga galit sa rebulto ng Panginoon, yung mga galit sa mga larawan ng Panginoon, yan po ay sa demonyo. Nandyan po yan mabasa sa awit 64, 5-6 na kanilang pinalakol, winasak ng kaaway ng malupit ang mga inukitang at mga inanyo ang larawan o inukitang kahoy sa loob ng iyong templo. Kanilang nilapastangan ang yung sagradong altar. 5 minutes. So ang tawag po sa kanila, sa mga kaaway at nagwawasak na rebulto na mga imahe sa loob ng templo ng Diyos, ang tawag po sa kanila ay mga kaaway ng Diyos. At ang pag sinabi pong kaaway ng Diyos, diyan po galing yung terminong Satan. Kaaway, Satan. So lahat daw po na mga galit at nagwawasak sa mga banal na bagay, no, kasama yung altar, pati yung mga inukitang larawan sa loob ng templo ng Diyos, iyan po ay gawain ng kaaway ng Diyos. Ito yan po ay mga demonyo. Ang pangunahin pong kaaway ng Diyos ay mga demonyo. Kagaya po ng mga protestante, no, kanilang pinagbibintangan ng simbahan na kung ano-ano. Ganon din po ang gawain ni Satanas, no. At yan po hindi kagulat-gulat, nandyan po yan sa Revelation 12 verse 10. Si Satanas, anong sabi? No?
at si Satanas ay namamaratang sa ating mga kapatid araw at gabi sa harapan ng Diyos. At yun po ang ginagawa ng mga protestante gamit ang salita ng Diyos sa harapan ng Diyos, kagaya ni Satanas, no? Ang ginawa ni Satanas, nag-quote sa Bible, no? Anong kinote? Sa Psalms 91 verse 11 to 12. Nag-quote siya sa Mateo 4:6. Sabi niya, di ba't nasusulat? So ganun din ginagawa ng mga protestante. Pinaparatangan tayo sa harapan ng Diyos araw at gabi, walang tigil. Revelation 12:10, no? Kaya ito pong mga natalikod sa huling panahon, mga nagtuturo po talaga ito ng mga aral ng diablo. Andiyan po yun sa unang Timoteo 4:1 hanggang 2, no? Mga nakikinig sa mga espiritong mandaraya, no? At ipinagbabawal nila alin? Ang pag-aasawa at lumayo sa mga pagkain nilikha ng Diyos na dapat tanggapin na may pagpapasalamat. Kaya nga itong kalaban natin yung Iglesia ni Cristo, bawal sa kanila mag-asawa ng hindi kapanalig. Taliwas po yan sa unang Korinto 7:9 hanggang 14. At nagbabawal din po sila sa pagkain nilikha ng Diyos na dapat tanggapin na may pagpapasalamat sa dinuguan. So sa demonyo po talaga, no? At meron pa silang rebulto ng hindi naman santo. Ang kanilang rebulto ng karumal-dumal. Ano yun? Ito yung rebulto ni Felix Manalo. Isang bulaang propeta. Kaya hindi mo matawag na santo yan. Meron bang tumawag dito? Saint Felix Manalo. Hindi nga santo. So pag hindi santo, ayan po yung Exodo 20 verse 4 to 5 na ibinawal ng Diyos. Rebulto ng mga hindi santo, rebulto ng mga karumal-dumal. At ang mga karumal-dumal po, hindi po sila pwede sa langit. Kaya nga yung mga bulaang propeta, Revelation 20:10, no, ibubulid sa impyerno. At sila ipapahirapan doon araw at gabi, no? Ayon nga sa Apokalipsis 21:27, hindi makakapasok doon ng anumang karumal-dumal. Kaya hindi sila pwedeng gawa ng rebulto. Ang mga dapat gawa ng rebulto, yung mga tao na namuhay na may kalugod-lugod sa Diyos. Isaiah 56, 4:5, 6, 7, no? So ilang minuto pa, bro? Andiyan ka pa ba? Baka na-report na tayo, ha? 2 minutes, bro. 2 minutes. Kasi baka na-report na tayo. Kaya binubuksan ko yung ano ko. Minsan kasi na may nagre-report, no? 2 minutes pa. So confirm mo naman sa rebulto namin. Ang rebulto namin, rebulto na may namuhay na may kalugod-lugod sa Diyos at ilalagay sa templo na ang templo na paglalagay na yung tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. Hindi po inutos ng Diyos na gawan mo ng rebulto yung mga bulaang propeta. Bawal yan. Kasi hindi yan santo. Ang ginagawan po ng mga rebulto, kagaya sa Old Testament, yung mga anghel. Diba? Exodo 25 talatang 19. O mga banal yan. O sa New Testament, hindi lang po anghel ang mga banal. Pati na rin po yung mga espiritong pinasakdal. Andiyan niya sa Hebreo 12, 22, 23 na nating nilalapitan, no? Kaya po, again, no? Isaiah 19, 20, 21, Levitico 22:2, Hebreo 9:1, ang daming talata po na ang simbahang Katoliko, ang aral po talaga ng Roman Catholic Church patungkol po sa mga rebulto, ito po ay kinasihan ng Diyos. Kaya nga kami, 1 minute. pagka naikipagdigma kami, di ba? Anong dala-dala namin dati nung mga may sundalo pa kami? Ang dala-dala po ng mga crusader, yun po yung krus ni Kristo. Kasi po dahil doon padadalang kami ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Sa ngayon naman, sa modern times, yung mga exorcist namin, anong dala-dala? Krus pa rin ni Kristo. Kasi dahil doon, no, padadalan kami ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Kasi no, sa araw na magkaroon ka ng altar at rebulto ng Panginoon, yun yung tanda at patotoo sa Panginoon. At sa pamamagitan na yun, makikilala mo ang Panginoon at makakasamba ka sa Panginoon. Yun yung letra por letra, ang aral ng simbahang Katoliko. Nakasulat sa Biblia, letra por letra. So, ilang minuto na, bro? 19 seconds. Okay, na ano ko naman lahat, no? Sige na, bro, patanungin mo na yan. Okay, sige. So, 10 tayo. Okay, nakapiring. Ayan. Buklatin ko muna, bro, ha? Sige, Baka sige, bro. mamaya nare-report na tayo, eh. O, yan, hindi pa. O, game. Hindi, sasabihin ko sa'yo pag na-report tayo, ha. So, Nakikita mo timer, ba pag may nagre-report, bro? Yes, bro. Yes, bro. Nakikita ko. I think, every 5 minutes, bro, magbuklat ako ng mata ko kasi kagaya na nakaraan, naka-blindfold ako, may nag-report na hinto yung live, eh. Kasi kayo may puzzle yan, Sige, eh. sige. Sige, bro. So, 10 minutes. Ready ka na, Clark, para magtanong? Tanong. Yun, maliwanag ba yung yung boses ko, naririnig ba? Maliwanag, bro. Mga 10 ilang minutes, minuto yung pagtatanong 10 natin. minuto. 10 minutes, bro. 10 minutes. 10 10 minutes. minutes yung pagtatanong? Sigurado ba? 10 sige. minuto. Bro, please,
wag mo nang isipin na hindi kami sigurado ito. Pag sinabi ko sa'yo, sinabi ko sa'yo. Sige na bro Nash, proceed na natin. Okay na? Sige na, Sige, unang tanong. Tanong ka na. Unang tanong, boy letra. Sabi mo kasi kanina, pagka sinira at winasak yung isang rebulto, yun ay gawaing sa demonyo, sa diablo ang gumagawa. Yes, sa demonyo po. Tama ba yun o mali? Tama-tama yan. Pag sinira mo po yung mga rebulto doon sa loob ng templo ng Diyos, andyan po yan sa awit 64, 5 hanggang 7, kama 9, kama 20, 22. Yung mga kaaway ng Diyos, sinisira po nila, kanilang pinalakol at winasak yung mga inukitang larawan sa loob ng templo mong banal. Letra po letra kaya yung ginagawa nyo na pagsira at pag-atake sa rebulto namin, gawain po yan ng kaaway. Pag sinabi pong kaaway, yan po yung term na satan. Next question, bro. Satanas. Next question. Sa diablo. Sa makinig ka muna. Sa lumang tipan, may kilala ka bang propeta na winasak yung rebulto na katabi noong kaban? Yes or no? Hindi po pwedeng wasakin yun. Hindi nga yun pwedeng Objection, lapitan. moderator? Objection. Ano yun? Categorical yung katanungan ko. May kilala ba siya sa lumang tipan na isang propeta na winasak yung rebulto na katabi ng kaban? Yes or no? Mamili muna siya doon bago paliwanag. Pakisuyo, bro, moderator. wait lang. Ang ano ko, So, Mr. meron Moderator, counter i-clear niya kung anong Wait lang, rebulto yung katabi ng kaban. Kasi yung kaban ng tipan, Wait lang. Wait lang. counter objection. Bibigyan kita ng counter objection. So, yun na yung pinaka objection niya. Sige, Uncle Boy. Ang counter objection ko, Mr. Moderator, no? Meron kasing isang tema dyan na yung arka na may rebulto ng mga anghel, itinabi yan sa rebulto ni Baal. So, alin yung katabi ng rebulto? Kasi meron din katabi ng rebulto dun sa may templo ni Solomon. No, yung arka doon, mayroong katabing dalawang anghel. Alin doon? Specific? Paano ko sagutin yan? Be specific. So, Clark, yun yung objection niya. So, pwede ka I-clear daw ba mo. mag-specific? Pwede mo daw ba i-justify o i-specific Ang mo? tungkulin niya, moderator, sumagot lang, hindi mag-clarify. Kasi sana ganito makisuyo bro. tayo doon sa Bro, kasunduan. Moderator's time, bro. Moderator's time, bro. Wag bias. Kasi nga, bro, warning. So, ang gusto niyang itanong sa'yo, bro, i-clarify mo ano yung sinira doon na rebulto. Ano ba rebulto? Kasi hindi niya ito na yung rebultong Rebulto sinira ba ni doon. Baal? Ano ba? Rebulto ba ng mga kerubin? Ayan Sabihin mo. Yun yung kinaklarify sige, niya para masagot Ito na, niya yung tanong mo. ulitin ko yung tanong ko, pero hindi mo nabilang sa oras, ano? Ito yung tanong ko, Hindi i-rephrase ko. count yan. Okay, hindi count. Ganito, bro. Ganito, bro. Oras yan. Ganito, bro. Ibibigay mo ba, bro, yung tanong niya, bro, na clarification? Oo, bro. Para Nash, masagot niya yung tanong mo. tutulungan ko siya para makaunawa. Makinig muna siya. Itong tanong. Bro, Itong last tanong ko warning, bro. letra. Last warning na yan, bro, Wait lang, Sige bro. na, Tumahimik bro. ka muna. Mute muna kita. Last warning yan, bro, kasi sisipahin kita pag ganyan ka kausap, So, iwasan mo yung very INC, bro, yung puro ad hom, no? Magdala ka ng argumento, bro, wag ad hom. Tanong na. Sige. Kahit So, ano yan, sige, sasagutin ko bro. yan, Bro Nash, iklaro mo lang. okay ka na? Okay, pwede na ba ako magtanong, Bro Nash? Sige, magtanong ka na. Okay, Last itong warning na yun, katanungan ko kay Boy Letra. Okay na, Bro Nash. Ito nang katanungan ko kay Boy Letra para maliwanag sa kanya. Yun bang katabi ng kaban na rebulto na ginagamit noon ng mga Israelita? Sinira ba yun ng isang propeta ng Diyos? Yes or no? Hindi ba narinig dito yung objection ko? Alin nga? Rebulto ba? Objection, moderator. Makinig ka muna kung may objection. Objection, Kung ba moderator. narinig yung Wala ka- objection? Wait lang, bro. Wait lang, bro. So, ano yung objection mo, Boy Letra? Ang objection ko kanina, hindi niya yata narinig. Alin nga rebulto? Marami kasing nakatabi yung rebulto. Sineostant ba? Yung mga Baal ba? O yung kerubin din na nasa loob ng templo ni Solomon? Kasi dun sa Holy of the Holiest, may katabing rebulto rin yung arka. Alin doon? Hindi naman ako manghuhula. Counter objection, moderator. Anong class? Counter Ano yung objection. Mahina. Teka lang. Padaanin niyo ang tunay na aral. Ito. Wait lang, bro. Ang objection ko, moderator. Hindi na Ang objection ko, moderator. Hmm. Maliwanag yung pagtatanong ko. Sabi ko pa, ginagamit, makinig ka muna. Tawa-tawa ka, wala ka nang masagot.
Oo, makinig ka muna Wait lang, dyan. bro. Wait lang, bro. Wait lang. Itong Sige. objection ko, bro moderator. Hmm. Maliwanag yung tanong ko. Yun bang ribulto na katabi ng kaban na ginagamit noon ng mga Israelita? Sinira ba yun ng propeta ng Diyos noon? Yes or no? Meron pang clarifying yun eh. Ginamit ng mga Israelita. Yung bang mga Israelita nung gagamit ba ng ribulto ni Teka lang, Baal? bro. To make, Di mo alam. to make that, wait lang, moderators time, bro. Kasi hindi nga malinaw sa kalaban mo yung sinirang rebulto. Yan ba yung Hindi ko tinutukoy mo yung sa nakasalanan, ahas? bro moderator. Mahina pick up niya eh. Hindi ko nakasalanan Ay, yan. bro, sabi ko sa'yo, wag very ayusin, bro. Kung tinukoy mo sana kung ano yung rebultong sinira, di tapos Kanina na pa sana. tayo. Ginagamit nga ahas po ba ng yan? mga Israelita. Wait lang, bro, ah. Yan Ano ba bang yung malabo ahas na doon? tanso? Yung Tutulungan mo tinutukoy pa yan eh. bro? Mahina naman yan eh. Ay, just me. Bro, last warning, ah. Kasi alam ko kung gusto mo nang masipa, mag-add home ka, bro. Para hindi na kayo matuloy. Hindi, Ibig sabihin, bro, sumuko ka Sagutin na. ko na lang, Mr. Moderator. Banggitin Bro. ko na lang lahat. Wait lang, bro. Ako muna, moderator's time. Bro, kung ayaw mo nang lumaban, bro, no, mag-add home ka para masipa ka na. So, dideclare na natin. Wait lang, bro. Tumahimik ka muna kasi pag isa pang sabay mo sa akin, bro, sisipahin kita. Last warning, isa pang sabay mo sa akin, duwag ka sisipahin nun. kita. Kumusipahin Duwag ko ka. na, sayang. Laman dyan din yan. Yan, diyan ka sa baba. So, kinaklarify nga natin eh. No, kasi gusto namin malinaw. So, yung tinutukoy mo ba yan by ahas? Para alam nila. No, alam niya kung ano yung sasagutin. Kasi kumbaga blind spot yung tanong mo eh. Para pinahuhulaan mo dun. Huhulaan mo kung ano to, yung tinutukoy ko. Walang ganun, bro. Ginawa mong hula na ito. Ginawa mo na manghuhula eh. Debate to, bro. No? Nash, may tanong ako sa'yo. Nash, pwede ba Asan yung magtanong? Mamaya na, bro. Nasa debate, bro. Sinipa ko na. Pakitin mo ulit. Oo. Bonas. So, wala na, malis na. Baka matalo by default. Gusto ko talunin talaga na ano eh. Yung alam mo yun, yung Ayaw, wala na maitanong. Moderators Pakitin mo ulit. always- Sasagutin na natin. Kaya nga, moderator's decision is always final. Kaso hindi nakikinig, bro. Diba gusto siya masusunod? Pwede ba naman ikaw masunod sa moderator? Diba? Kinaklarify nga natin para umusad yung debate nyo. Paano yung add-home mo? In-add-home ba kita? Nag-add-home ba ako sa inyo? Wala na. Ganun na ba yun? Violet, ay, Diba? Nash, pwede ako magtanong? Dinaan sa Sige na. atom eh. Pwede na, Nash. Pwede na ako magtanong. Wait lang, bro. Huwag ka muna manggigil, bro. Nandoon pa kami nasa peak pa kami nung nasa debate pa, bro. Titignan namin kung aakyat yung kadebate ni Boy Letra. Hintayin natin. Pakitin natin. Diba? Ngayon, bro, kung aakyat ka, no, itatapusin yung debate, sana matuto ka. No, kasi hindi Invite ka ko, naman inaadon. Nakakaya ako, may nandito pa yung mga kapatid mo. Dinaan sa ad-home eh. Ginadaan mo sa adom. in-invite natin si Clark ha. Wala siyang masasabi dyan. So Clark, in-invite ka namin. Ayan. So, huwag ka nag-adom dito, bro. Nasa debate, buti kung sharing lang. Hindi lang ng tanong eh. Dito, bro. Nasa debate, buti kung sharing. Mute ka muna, bro. Nag-e-echo kami. Mute ka muna, nag-e-echo. Tigas talaga ng ulo. Ang hirap kausap, bro. Sipahin ko lang muna, bro. Ang hirap, parang may sinasaway na bata. Huwag na kayo mag-record. I-upload natin ito sa YouTube. Kunin nyo na nandun. Alam mo naman, hindi Nagagaw naman no panay pa record eh. nag-record pa. Nag-record pa kayo, naka-record naman to. Makikita nyo naman sa YouTube. I-echo lang eh. Nag-i-echo lang kayo dito eh. Talaga naman, no? Hindi ka namin ina-add home, no? Kina-clarify natin kasi ang ginagawa mo, ano yan, bro? Fallacy appealing to ignorance yan, bro. Kasi yung question mo, blind question, bro. Pinuhula mo yung isa. Manguhula ba ako? Debatista ako, hindi ako manguhula. Gusto ko talaga ilang paso sa mga INC, no? Gusto ko talaga eh. Nagigil ako sa mga... Sana tumakbo na siya, Boy Letra. Itong si Samuel Sebastian na lang kaya natin yung inakyat natin. Kasi ito si Samuel Sebastian may sa paghahamon. Sige, Uncle. Pero tatakbo yan eh. Wait lang. Boy Letra, pwede ako magtanong. Teka lang, bro. Teka lang. Mamaya na bro, Magpakilala muna kayo, tapos yung isa nagsasalita, bigla niya magkatanong ako.
CGI ako. Minute ko lang yung si Aiza. Bro, Umiyak eh. bro, controversy, alam ko MCGI ka. Kaso yung ibang lahi, di alam ko ano yung MCGI, bro, ha. So, ganito, mamaya na, ha. Kasi nagsasalita pa yung host natin, no? So, sana pag umakyat kayo dito, huwag kayo puro galit. Parang puno-puno kayo ng galit, eh. Hindi Pag ako umakyat galit. kayo, mute muna. Tapos pakiramdaman nyo pag tapos na magsalita. Bro, patanong, ha. Di ba? Pwede naman ganun, eh. Hindi yung bakit kayo rito, kala nyo naman. Ito. Bro, May utang na patanong, loob ha? kami sa inyo na dapat Ayan na. namin sagutin lahat. Wow, himala. Ayan. Nagkampihan na Uncle yung mga MCGI at INC. Ikaw na Oh, lang, magkakape na MCGI. kayo. Sige, ito na lang bro. Ilaban mo na sa akin to. Ano bang alam mong topic bro? Mr. Controversy. Hindi Eto ako si Yusuke. Ay, si Yusuke Ito lang bro, tan- dito sa ito lang baba. Oh, tanong ito ko. yung... Wait lang, Uncle. Si Yusuke na nandito sa baba. Yusuke, kamusta? Gumising ka na pala. Alam ko kumatos ka eh. Nung nagdebate tayo, Nakumatos ba yan? to eh. Oh, nakumatos to eh. Naturo ka na Gising yata na. ng gamot eh. Nagising na. Nagising na oh. Welcome back Bro, ha. pwede na magtanong, bro. Pwede Sige, controversy oh. Sige bro. Letra. May tanong ako sa'yo. Hmm. Bakit dito ka sa platform mo naghahanap ng video? Ito naman parang cheat, halibang bang. Ano ba yan bro? Ang bagal mo magtanong bro. Ano ba yan? Nakakabisit eh. Teka lang bro. Di, Mamaya na yan. Parang dito ka nga muna sa baba. I-type mo na lang. Pareho lang din naman. Babasahin na lang Ito namin. na sana eh. Magpapabiktim na naman to mga Magpapabiktim na Ano ba naman yan? eh. Bakit ka Ano ba yan? Bakit ang drama nila ngayon, no? Oo. Pakita ng ibang revealers. Ito si Yusuke. Tignan natin kung Matugtog laban ng yata. mga Yusuke. lang. Oh, yan. Tingnan natin kung lalaban yan. Nas. Iiyak yan. Yusuke, ikaw na lumaban bro. Umalis na yung kasama mo. Tumakbo na eh. tanungin ko Teka lang. ano nakamabuo Yusuke, okay. Nagising ka na pala. Natatuwa ako ha. akong inyot. Masaya ako bro. Nakamatas ba? Nakomatos to bro nung nagdebate kami bro. Gising na siya ngayon at nagagalak ako, nakagising ka na. ha? Naaminin mo, Oh. Kristo, Nakomatos. Nakomatos siya bro eh. Nung nagdebate kami. Ano si Clark? Andiyan Kita ba mo- pala siya oh? Sa, Tinatanong natin. Maganda Uncle. yung tanong niya eh. sa pagkakakomatos niya, ang nangyari, Uncle, yung ginagamit nilang Bisaya version ng mga INC, hindi na nila ginagamit. Ay siya ba yun bro? Oo, siya yun. Ng Bisaya, no? Nakomatos bro eh. Translation sa nadali. Komatos eh. Di na ginamit tuloy ng mga INC Bisaya translation. Nakoma siya dun eh. At natutuwa ako ha. Okay ka na pala ngayon ha. Nakagising ka na. Si Saan na nagpunta si Yusuke? Bakit mo Ha? binalik Uncle Nash? Magkakakomplikasyon ba? Comatose yan bro eh. Baka dumiretso. Bawal pa magkakomplikasyon eh. Pasapa yung niya, mukha niyan eh. Wala na. Anak tayo. Pati mukha lang ba, hindi ba kasama utak? Ay, walang utak bro eh. Paano mapapasa? Ah, ito si Taong Mapanuri. Ito, nakita ko nagko-comment to against sa'yo eh. Ito. Ano si Clark? Nakomatos si Yun na yun? Yusuke. Pambihira yun eh. Laban namin. Laban na yun. Wala na, Uncle. Sasabihin na naman Uncle, naman. actually, teka, before anything else, I would like to congratulate Uncle Boy Letra. Yan, congratulations sa pagkakapanalo. Laban na naman sa isang nakomatos, no, na si Clark. Yan. Magpapalit Pero- na naman ang pangalan yun. Oh. Handa na ba kayo, Uncle, bumasa ng Quran? Uncle Jan, medyo malakas yung background mo, Uncle Jan, ha? Ayan. At babasa po tayo ng Quran. Ano po yung gusto niyo matutunan sa Quran na Uncle, Islam is the way? Ano yan? Meron din po ako dito na Injil. Ito, the Holy Injil. Ano pong gusto niyo matutunan na sa ating ito, Holy Injil. Anong platform ito, bro? Sa Christian ba Ah, ito ito- platform o sa Muslim?
Yes po, ito po ay platform ng totoong, kami po ay platform ng totoong Islam at kami po ay Catholic, kami po ang totoong Muslim. Opo. Katolik kayo? Opo, kami po ay Katoliko. Opo, kami po ay Ano Katoliko, mangyari yan? kami po ang totoong Muslim po. Ano na? Ano nangyari yan? Opo, kami po ay totoong Muslim, kami po ay talagang Diversion man sumusunod yan. sa Diyos. Ha? Kami po yung totoong sumusunod sa Diyos po. Diversion Kami man mga yan. Katoliko. Katolik po. Opo, mga Hindi kayo Katolik. naniwala sa, ibig sabihin, hindi kayo naniwala sa Santo Papa. Saan? Naniniwala. Santo Papa nyo, hindi kayo naniwala. Kami nga, naniniwala po kami sa Santo Papa. Kami nga po yung totoong Muslim eh. Muslim. Parang ano Ganon. Magaling ka Kami po yung sa, totoong Muslim. kabisado mo yung Quran, bro? Islam is the way. Kabisado mo yung Quran nyo? Ewan ko lang. Kabisado Kasi mo yung marami Quran naman, nyo? marami naman kasi gumagaya eh. Ulitin ko, bro. Kabisado mo yung Quran nyo? Hindi nga eh, kaya sabi ko, hindi ko makakabisado kasi kung man yan. Bakit? Marami Bakit rin sinisisi mo yung, pag-isip bakit sinisisi mo yung gumagaya, bro? Parang ganito. Anong klase Ginaya sa'yo yung, yun? Ang layo. Huwag mo sisihin yung gumaya para Sino hindi ba mo original dyan makabisado sa yung inyo? Quran nyo. Huwag mo Anong sisihin kinalaman ng yung gumagaya kung kabisado, no? Anong kinalaman? Hindi Oo nga. kasi sa kuan yan, kasi ang Quran hindi naman binabago-bago ganun. Ulitin ko, bro. Anong kinalaman ng gumagaya sa pagkakabisa? Ang layo naman. Kasi Kabisado gumagamit mo ba ko yung hindi Quran naman nyo? kayo para sa hindi naman ginahalo-halo nyo, mixing mo So, na hindi ka tawag talaga hindi ka talaga tunay na Muslim. Kami Siguro hindi tunay ka Muslim eh, no? Oo, hindi ka tunay na Muslim, bro. Pinapahiya mo yung mga Muslim dito. Oo, hindi ka tunay na Muslim, bro. Yeah, bro. Oo. Huwag May huwag kang Muslim ba magpanggap na- na huwag kang magpanggap na Muslim kasi kami ang tunay na Muslim, kami mga Katoliko. Kami ang totoong sumusunod sa Diyos. Oo. Sino ang sinasamba nyo? Eh di ang Panginoong Hesukristo. Napakalayo naman yan. Kasi Allah Ha? sa Bible. Diba? Siya si Allah sa Oo. maging sa Quran. Eh, paano pag nabasa ko si Kristo ang Allah sa Quran? Oh, yan oh. Aminin mo, mali ka. Hindi ka talaga tunay na Anong mali? Muslim. Anong mali? Paano nagkaroon? Paano nabasa nagkakuha ko nga? Paano nga. nangyari na si... Pag paano nabasa nangyari ko nga Jesus na ay si ano? Kristo ang Allah, ayon sa Quran, aaminin mo hindi ka tunay na Muslim. Oo nga. Huwag mo Panggap, akong bro. panggap. Punta ka sa amin sa round table. Ulitin ko yung tanong Doon ha, ka makuha. ulitin ko yung tanong. Kapag Bro, nabasa pasok ko, ka sa aming table, pag bro. timing ka Doon muna ka bro. pumasok. Pag nabasa ko na si Kristo ang Allah ayon sa Quran, aaminin mo hindi ka tunay na Muslim. Letra por letra babasahin ko. Yari. Ayaw sumagot. Mahina ang bata ko. Ba't kaya nahihirapan sumagot? Islam is the way, bro. Nangyari sa'yo. Ito si Dark Horse, so TR oh. Isa na naman TR yung naligaw. So testing natin paakyatin kasi mahina yung Muslim na umakyat ngayon, no? Pakyatin natin, bro. Nandiyan pa ba? Oh, So wag mo takot mag-invite yung mga kami TR. sa Dark Horse, ha? Mawawala yan. Sa amin. Taga-iligan ako, bro. Kabayo, Punta hindi kayo lang dito. nawala eh. Debate. Dark Horse nga. Alam Pwede bro, wala, kanina wala. wala kami ni Onsin, bro. Ayun. Balik tayo sa'yo, Islam, bro. Ulitin ko, kabisado mo ba yung Quran? Bro, punta kayo dito sa amin. Hinamon ko kayo Ba't ang dito, layo dito na sa amin. Dito Ba't ako pupunta dyan, bro? Anong gagawin ko dyan? Nandito yung pamilya ko, Punta ka nandito sa ako platform. nagtatrabaho. Ba't papupuntahin mo ako dyan Punta ka sa sa inyo? platform namin dito. Nagtatanong lang ako kabisado mo yung Quran, bro. Huwag mo ang Pinabaliktad mo pabiyahin yung dyan. mga Bihira ka. Pabiyahin Bakit mo ba ako namin dyan. kailangan pumunta? Bakit pag, teka lang Uncle ah. Pag nandoon na ba kami sa platform mo, makakasagot ka na? Oo. Kapag nandito ka, hindi ka makakasagot?
pinagtulungan niyo. Maganda yung kwan talaga. Hindi huwag yung ilawin. Kaya ang pagkakakuan niyo, pagkakakuan niyo rin. Kamote talaga. Kasi pinagtutulungan nyo mga bro. Yan tuloy. Parang may isa kausap na tayo. lang. Kawawa Alam naman. mo yung Isa lang kasi. Yung pangangatwiran ng Muslim, pareho ng pangangatwiran ng INC, no? Paano mo ulupong, iparehas yung kwan? Pinadivert nyo, panlililang man yan. Kaya sino pang tanungin mo? Parehas ulupong, no? Yung pangangatwiran nila. Puro mga kamote din. Oo, kamote yung pangangatwiran. Ginawa nyo tinan nyo, makinig kayo. Tinan nyo si Jesus, ginawa nyo Allah, katarantaduhan kayo. Sabi ko nga, nareklamo. Hinahamon nga kita eh. Hinahamon nga kita. Paano Ganito yan bro, no? Sabi ni bro, wait lang bro, saglit lang bro, ha? Sabi niya, si Jesus daw ginawa nating Allah. Pero yung Allah naman nila, ginawa nilang Jesus. Kaya nga. Bakit? Patunay ko ha. Yung Allah ninyo, sabi nyo, sige, wag ko natin ibigay, wag ibigay. Yung pupustahan ko nga eh. Punta ka mamaya. Paano kung si Allah... paano kung Punta ka mamaya sa Allah... platform natin dito, sa platform sa discussion. Table. Wala talaga. Hindi na mamansin. Ano ka ba? Bakla ka ba? Ayaw mo mamansin? Bawal ang bakla sa Islam, ha? Paano pag nabasa namin si Jesus ang Allah? Anong gagawin mo? So, aminin mo, hindi ka tunay na Muslim. Ano? Ang kulit naman, no? Ayaw sumagot. Nakamute ka. Muna akong ululin. Punta ka mamaya, hintayin kita sa discussion table. Lahat ng patunayan mo. Alam mo mangyayari dito, bro. Ano gawin namin doon sa discussion table, bro? Alam mo sabi, nanonood ba kayo ng Lupin the Third? Nanonood kayo ng Lupin the Third? Sino nakapanood ng Lupin the Third? Si Lupin. Ako. Si Lupin the Third. Ayan, nababayo detective. Sabi ni Lupin the Third, nababayo detective. Ayan, 2,000 years later. So sige bro, magtanong ka na. Diyos daw si Kristo eh. So, sige. Sa bautismo ba? Anong bautismo ba? Anong gagawin natin bro? Para ituturo ko sa iyo ang tunay na aral sa bautismo. Bautismo di ba sa yung malalaki na ba? Yung may edad na, yung actually bro, kami ang original na nagbabautismo sa mga matatanda, pero ang utos talaga ng ating Panginoong Jesucristo, bautismuhan lahat. Lahat. Hindi mo ihiwalay kasi wala tayong mabasa sa Bible kahit katiting dito na letra na mababasa natin na bawal bautismuhan ng mga sanggol. Kasi big deal yan. Kung hindi talaga nagbabautismo yung mga apostol ng mga sanggol, dapat isinulat nila yan. 'Di ba? Di ba yung binautismuhan si Jesus, malaki na siya. Di ba kasi bro, isa siyang Hudyo at ang Pwede ba ako magtanong, bro? Sige bro, tanongin mo bro. Bakit yung si Kristo binautismuhan matanda na siya? Bakit siya matanda na nung binautismuhan killing me softly? Kasi alam na niya yung reason? Mali, tsaka hindi. Anong reason, bro? Ang reason. Kasi, so, ibig sabihin, may hindi alam ang Panginoong Hesukristo para sa'yo? Hindi, makinig ka muna. Ano ko lang, salaysay ko ba? Sige, may tanong ako sa'yo, bro, bago kita painggan. Yung tanong ko sana, yung i-address mo. So, yung tanong ko sa'yo, bro, bakit binautismuhan si Kristo? Sabi mo kasi para maintindihan na siya. So ibig sabihin ba may mga bagay na hindi naintindihan ng Panginoon? Ano naintindihan? Sabi ko, alam na ang mali at tama. Alam niya yung mali at tama. Nung bata ba siya, hindi niya alam ang tama at mali? Yung bata ba siya? Oo. Wait, bakit dyan tayo natumpo kay Kristo? Sabi ko. Ulitin ko yung tanong, bro, Kasi sabi mo, binautismuhan siya, matanda na siya. Para saan? Diba? Para alam na niya ang tama at mali. Ang tanong ko, nung bata ba siya, hindi niya alam ang tama at mali, kaya hindi siya nabautismuhan? Pakisagot. Hindi mo nag-get
Di mo na-gets yung ano ko eh. Yung tinatarget ko na ano. Hindi mo nag-guess, Angel, paano nahirapan siya Ako pa hindi nakagets na naman. So, hindi na naman nagets ni Uncle Nash. So, ulitin ko yung tanong ha. Ito yung tanong. Ang tanong ko sa'yo kanina, bakit binotismuhan si Kristo? No? Asabi mo, ito yung sagot mo. No, matanda na siya binotismuhan kasi para alam na niya yung tama at mali. Ngayon, ang tanong ko, follow up to ha. Nung bata ba si Kristo, hindi niya alam ang tama at mali? Kaya hindi siya binotismuhan? Pakisagot. Ganito pre. Hindi mo na-gets yung ano ko eh. Hindi naman nag-gets ni Uncle Nash. Uncle Nash na lang ang hindi nakapag-gets lagi. Ano yung hindi mo nag-gets, bro? Paistorya ko ba? May istorya eh. Oy, Bisaya. Istorya eh. Istorya eh. Yan, Bisayang born again. Rare yan. Rare ba yun? Uncle Boy, pwede ba kausapin ko to? Kasi Sige lang. Para ay, kiling sukle. Ikaw yung ano, yung tagapamagitan, bro. Sige. Pwede. So, sige, bro. Pasok. Sige. Pwede kang magbisaya, kiling sukle. Ako yung mag-translate. Pumunta sa dito para sundin sa ng mga tao, di ba? Kung ano mga ginagawa niya, susundin ng mga... So, kung ano yung ginagawa niya, gagawin din ng mga tao, tama? Oh. Tama. So, yung bata ba, hindi ba tao yan? Ako. Tao? Paano naging taong bata? Oh. So, hindi siya pwede bautismuhan ng bata pa kasi hindi siya tao, ano ba? So, sabi mo kanina, dapat siyang sundin. Si Kristo nagpabautismo 33 years old at 30 years old na. So dapat magpabautismo ka 30 anyos ka na. Ilan taong ka nagpabautismo? Si Kristo ba bata pa binautismuhan na? Ako, grabe, tagal naman nun, 30 years old na. Kung gagayahin mo si Kristo, dapat 30 anyos ka na pag binautismo ka. Ngayon, kung binautismo ka sa born again, ilan taong ka? Ano? Bautismuhan ako. 18. Nako, hindi mo nagaya. Mali ka, hindi mo nagaya si Kristo, dapat 30 ka na. No? So, mali, no? Hindi mo nagaya si Kristo. Mali kayo kasi ano eh. Hindi mali ka, alam mo bakit kasi 30 years old na siya binautismo na, ikaw 18 pala, dapat naghintay ka pa. Matagal-tagal pa hintay mo. Tagal pa. Unawa nyo kasi sa Bible, hindi malalim. Kasi ang ginawa mo sa Bible, inano mo, hindi mo naintindihan. So, 30 anyos sa binautismuhan, sabi, gagayahin mo si Kristo, dapat 30 anyos ka na rin nagpabautismo. Kaso hindi mo ginaya si Kristo, gumawa na sarili mo. Uncle Nash. Ang Bible, sabi niya, gayahin si Jesus. Nagpuasa na ba ito ng 40 Dias? Yun, oo. Tsaka nag-ano ka ba? Fasting ka ba ng 40 days? Oo. Hindi ko na isabi. Ha? Di mo nasabi? Sumula man na ngayon. Magbilang ka na. Nagpatuloy ka ba ng 8 araw nung baby ka? Oo. Ang Bible kasi, pre, hindi base sa litra, makikita mo yun na yun. Teka lang. Bakit ngayon, kakapit ka na ang Bible hindi base sa letra? Ngayon yung bata, hinahanap nyo letra por letra. Pagka hinanapan namin, sasabihin nyo, diwa. Ikaw ang nagsabi. Simple lang yung statement mo eh. Ang statement mo, gagayahin si Kristo. Ganun lang kasimple yung statement mo. Gayahin mo. Di ba ang sabi niya? Nagpatuloy ka ng 8 araw? Dapat pagpabautismo ka, alam mo na sa isip ang mali, tama. Ang bata ba alam ba mali at tama? Saan sa talata yan? Dapat ang mababautismo ay alam ng tama at mali. Nasaan kaya yan? Saan sa Biblia yan? Di ba Bible alone kayo? Puro scriptura kayo mga born again. Killing me softly. Killing me softly. May tanong ako sa iyo ha. Please, focus. Saan talata mababasa? Para ka mabautisman, alam mo ng tama at mali. Yan nga sabi ko, ang Bible ay hindi litra-litra. Uulitin ko yung tanong, bro, ha? Hindi malaking kahulugan. Sabihin mo lang kung meron o wala, bro. Ang layo na sagot mo, bro, eh. Sabihin mo lang naman kung meron o wala. So, lumalabas kasi, lahat ng aral mo ay wala at hindi matatagpuan sa Biblia.
Oh, so, yung mga aral niyong wala sa Biblia, ha? Kaya talaga. Ang aral na wala sa Biblia, sample. Oh, sabi mo kanina, dapat malaman ng tama't mali bago mabautisman. Saan talata yan? Ganito makinig kang mabuti. Na kailangan malaman ng Talata, tama't talata. mali bago mabautismuhan. Saan Nasaan? talata yan? Makinig kang mabuti, di ba? Yung hula scriptura, Bible alone, yung mga paniniwala yung Talata. gano'n. Talata. ang Simple lang kailangan- yan eh. Bible alone. Simple lang ang statement, di ba? Di ba ang Saan yan? Saan nga ang talata yan? na ano? O, di ba sabi mo lahat ng aral nyo nasa Biblia? O, titignan natin. O, saan sa Biblia, saan talata mababasa na dapat mabautismuhan ganito muna. ka pag alam mo na tama't mali? Saan talata yan? Ganito muna makinig ka. Talata, Di ba hinihingi ko sa'yo. May talata ba? Meron o wala? Sige. Walang ganyan. Ano ko na lang. Wala. Nabasa ko na yung ganun. buong Bible, walang So, ganyan. wala. Actually, Ulitin ko kahit ha. sa diwa, Ulitin ko wala tanong, eh. ha. Sige, wala. Meron o wala? Para makita nila. Meron o wala? Wala wala. O, wala. O, so, lumalabas ngayon yung aral mo wala sa Biblia. Kasi Bible alone kayo eh. Wala. Oh. Umamin na. Kasi Bible na letra por letra makita mo ka. So, lumalabas ngayon, yung mga Letra por aral letra mo, yun. hindi pala biblical kasi wala sa Biblia. Kayo tong may Yung- stand na dapat mababasa sa Biblia. Yung Bible bata alone bautismuhan kayo. nasa Bible ba? Oo naman. Bata bautismuhan. Oo naman. Oo naman. Letra por letra. Kiling mo supli. Kiling mo supli. Saan ba sa Biblia, saan ba, yung kung si Jesus binautismuhan ng 30 anyos siya, bakit siya binautismuhan? Kasi may kasalanan siya or alam niya na ang tama't mali? Yan Bira. na yung nagbaligay 30 anyos na. Grabe naman. Doon lang nalaman ni Jesus Christ ang tama at mali nung 30 anyos siya. Ganyan yung stand nyo? Ganyan ba paninindigan ng mga protestante? Nalaman lang ni Jesus Christ ang tama at mali nung 30 anyos kaya doon na siya nabautismuhan. Hindi kayo makaano sa mga kuhan ko. Kasi Hindi kami makasama. Puro katuan eh. Bisan pag magbisaya ka, makasabot gyapon ko. Bisan pag magbisaya ka, makasabot ko. Pag bisaya diha. pareha dita. Oh, pag bisaya, sige. Para makasabot sila. Di kanina ni. Translate ako. Kuwan siya ng kuwan. Paano maintindihan? Naiintindihan natin kasi nahirapan magtagalog. Kaso nga lang bro, kahit humusay ka magtagalog, wala talaga eh. Wala talaga yung aral. Wala, iba. Si Fausto nga pakatin nyo, gusto masa ako na naman eh. Sige, kiling mo supli, pagbisaya diha. Akong i-translate. Ayan na, nabibisaya na da. Sige. Oh. Wala naman niya si Fausto eh. Wala naman. Hanggang ngayon, wala pa rin napatunayan. Wala nga, gusto pa rin masa ako, Uncle Nash. Wala nang, hindi na nadala. Di ba kung mabasa kag Bible, di ba, naman na yung mga lawom nagkahulugan. Hindi kasi bro, yung taga mo na, nagigas kita, yung mga statement mo kasi bro, simple lang yan. Dapat talaga nakasulat yan kung talagang aral talaga yan. Kagaya ng hindi pwedeng bautismuhan ng bata. Kailangan pa ba ng symbolical dyan? No. Kung iyan ang statement, kailangan pa. Bawal bautismuhan ng sanggol. Kung talagang bawal bautismuhan ng sanggol, malaking bagay yan. Dapat isinulat talaga yan. Correct. Ang nakalagay. Ang kapal ng Bible eh. Ang nakalagay, Uncle Boy letra, bautismuhan. Gawin nyo silang alagad at bautismuhan nyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Wala naman symbolical dyan sa ganyang statement na bawal bautismuhan ng sanggol o hindi binabautismuhan ng sanggol. Kailangan pa bang gadaanin sa symbolical yan? Lalo yung pagbabautismo ng mga apostol, especially nasa langit na si Jesus Christ. Si Jesus Christ man mahilig ng mga talinghaga. Yung mga apostles, more on instruction yan. Napakasimple lang ng statement. Bawal bautismuhan ng sanggol. Hindi binabautismuhan ng sanggol. Ganun lang ang statement. Bakit dadaanin pa sa symbolical na figurative yan? Correct. Hoy Fausto, ano sabi mo? Durog na durog ni Truth Hurts ang mga katolikong aral. Ang kapal naman ng peslak mo. Tinakwil nga siya ng regalers eh. Nung nagdebate kami ni Truth Hurts, ang sabi pa ng mga taga-regalers,
si Truth Hurts daw, ano lang daw siya? Pala nito yung role player. Tas Hindi tunay, no? hindi daw tunay na ano. Paano kasi na nagkitalo eh? Bro, itong si Mr. Panso, sabi niya kahit kailan hindi daw magiging totoo ang dala ni Magellan at ni Padre Damaso. Okay yan. Kahit kailan naman, hindi naman talaga totoo si Padre Damaso dahil di naman nag-exist yun. Ano lang yun, fictional character na ginawa ni Rizal. So anyways, dahil di naman nag-aaral yung mga yan, so para marinig nila, no? So, anong nangyari kasi, yung binyag sa mga bata o bautismo sa mga sanggol, yan ay nuptial ceremony in order for you to become the bride of Christ. So, sabi doon, kung titingnan natin yung mga, yung according to ancient lens, kasi itong mga kamote, kailan lang naman yan sumulpot eh. So, therefore, ang lente nila is modern lens, no? Kasi tataglan naman sila ng tao eh. So, yung lente na ginagamit ng simbahang Katoliko, yan ay ancient lens, no? Bakit? Kasi, kung titingnan natin ang mga Jew, meron silang mga tinatawag na mikvah, which were, sabi ni Kristo kay Nicodemus, no? In order for you to enter the kingdom of God, enter. No? Lagi yung tanda na enter. Kaya ang baptism is an entry. No? So, in order for you to enter the kingdom of God, you must be born again. No? Tapos, later on, nagsatanong pa si Nicodemus, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, pari ka eh. Diba? Pari ka, alam mo yan. So, ibig sabihin, meron silang tinatawag na nuptial ceremony. Yes. Kaya nga, si John the Baptist, alam niya yung ginagawa niya dahil ang mga Hudyo, meron silang tradition yan. No? Kaya si John the Baptist nagbabautismo sa tubig. Lahat ng mga Hudyo, meron silang mga mikvah, hindi lang, kasi si John the Baptist part siya ng Essenes, no? Isang sekta ng mga Hudyo. At ibang sekta naman, Sadducees, Pharisees. Even ang Pharisees, meron silang mikvah, no? Kung saan nagkakaroon sila doon, parang swimming pool yun, no? Na doon nila binabotismon o pinaliliguan yung mga ikakasal. So, dahil ang church, that is the bride of Christ. No, in order for you to become the part of the bride, no, you must undergo doon sa tinatawag na nuptial ceremony. So, yung mga bata, kasama yan, no? Kasama yan sa nuptial bath. Kung ang Diyos nga nagpaparusa sa Old Testament kasama mga bata eh. Di ba? O, pinarurusahan kasama mga bata. Di ba? Lusubin niyo, patay mo, bata matanda. Di ba? Yun yung utos ng Diyos eh. Correct. Kaya kung yun sila ay nakakasama doon sa parusa ng Diyos, kasama din sila sa kaligtasan. Yes. Di ba? Akala kasi nila, Angel, itong John 3:3,5, it's represent lang paradise. Hindi nila alam, nagre-represent din ito sa church, itong kaharian ng Diyos. Correct. That is a kingdom. Akala nila, ano kagad, paraiso kagad, no? Oo. Hindi naintindihan naman protestante to eh. So para ka makapasok sa kaharian ng Diyos, ito yung simbahan, ito yung bahay ng Diyos, ito yung simbahan natin na Katoliko. Kailangan mo pa bautismo. Correct. It's an entry actually. Letra por letra yan, John 3:3,5. Well, yung church, ano rin siya, extension siya ng paradise dito sa lupa. Kaya pag nasa simbahan ka, nasa state of grace ka, siya yung extension ng kaharian ng langit. No, kasi nga kawan yan eh. Which is at isang church lang tayo. Kamiyembro natin yung mga nasa langit na, nakagraduate na, mga santo na sa langit. At ito yung kanilang pagkaharian sa lupa. At para ikaw ay makapasok dito sa church na to, kailangan mo daw magpabautismo maliban ng isang taong ipanak sa tubig at espiritu. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Letra por letra din kaharian ng Diyos. Nasaan na? Hindi yung simbahan. Okay. Kaya nga sabi niya kay Peter sa Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heavens. So that is continuity, no? So extension
ng kingdom is yung church. Di ba? Oh. Yun. Kaya sablay talaga mga Protestant. So ngayon, in order for you to enter the kingdom, you must undergo through baptism. Di ba? Yun ang, ay nako, talaga ng mga Protestant to. So that is a nuptial ceremony according to CCC. Yes, kaya nga bro, nung binautismuhan si Jesus Christ, ang sabi sa kanya, ano ang pakilala sa kanya ang pakilala sa kanila ni John the Baptist? Sa John 3 verse 29, sabi dito, sa 28 mo na, no? Kayo mismo ay aking mga saksi na sinasabi kong hindi ako ang Kristo, kundi ako ang sinugong na una sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ngunit ang kaibigan ng lalaking ikakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak dahil sa tinig ng lalaking ikakasal. Kaya't ang kaligayahan kung ito ay ganap na. See? Kita mo yung ginagawa ni John the Baptist is referring to a kasalan. wedding. Siya yung kaibigan ng lalaking ikakasal. Marriage. So kasi ang question diyan, ikaw ba ang Messiah? Tinanong siya, di ba? Sabi niya, hindi ako Messiah. I am the friend of the bridegroom. Siya yung kaibigan ng ikakasal, si Kristo. Kaya yung ginagawa niyang pagbabautismo, yan ay may kaugnayan sa isang kasalan. Kasalan, yes. John the Baptist. Kaya nga John the Baptist siya yung tagapagbautismo sa lalaking ikakasal. Siya yung naghanda. Yun yung ginamba Kasi kung niya. ang hindi nila naintindihan, bakit kailangan ng ganun bago ikasal, pinaliliguan? Dahil sa panahon ni Moses, bago sila ikasal doon sa Mount Sinai, kasi ang alam natin yung Mount Sinai, ang highlights is 10 Commandments, which is hindi ang 10 Commandments ang highlights sa Mount Sinai. Ang highlights diyan is yung ikinasal ang bayan doon sa Diyos. Yun ang highlights. No? Later na lang yung 10 Commandments. Ngayon, nung ikinasal sila at bago sila ikasal doon, makikita mo doon, nagsipagligo sila. Naglinis sila. Nagsuot sila ng magagarang damit after nila maligo. Yung mga damit nila, nilinis nila lahat. Wala pwedeng humarap ng marumi. So kaya, naging tradisyon yan sa mga Hudyo na nagkakaroon sila ng nuptial ceremony, no? Naging tradisyon yan yung nuptial bath every time na ikakasal ang mga Jew, especially ang mga babae. No, meron silang nuptial ceremony o nuptial bath, pinaliliguan sila. Yun ang ginagawa natin. Bakit tayo binabautismuhan? Kasi tayo ay ikakasal kay Kristo. That is a nuptial bath. Yun ang hindi naintindihan ng mga kamote. Yan ang gaw ni Damaso, personal attack, durog ang aral. Hindi ko maintindihan kami sinasabi ni Mr. Kasi yan parang nasa ibang mundo to yung sinasabi niya sa nangyayari sa realidad ba? Sinasabi niya kasi taga-planet Namek yan, bro, boy letra. Sinasabi niya kasi na yung mga daw kasi kaya takot daw kaya daw may binyag na sa mga bata kasi natakot daw sa mga praile kasi utos daw yan mga praile. Sus, kanina klaseng argumento yan, pang inuman. Pangmama lang yung argumento mo eh. Alam mo yung pag mainip ka sa parahan ng bus, may mga kwentuhan kang matanda doon. Ganyan yung mga datingan. No? Sa akin bro, ang datingan, matino pa nga yun eh. Ang datingan bro, parang tambay sa kanto eh. Para ba tayong para ka ba naglalakad, naka-coat and tie ka, may dala kang attache case. MCJ ito si Pans. May dala kang attache case bro. Tapos napadaan ka ngayon sa mga nagiinuman na mga mama. Tapos kinausap ka. Yung way ng argument mo is different from their argument bro. Kasi tambay sila, ikaw nag-opisina. Parang ganun. Parang pang panginutin. Ayun nga. Kamote. Pambira ng mga nandito kami. Hirap pag-aral. Ito, basta bara na lang tira eh. Uncle Boy.
Inaano pa nga niya na bakla daw si Dama Sugit Gano. Di alam ni Pans na tago rin si Baklang Eli nung pinasok siya ng live ni Si Eli Soriano nakasuhan ng parang sexual harassment ng mismong alalay niya. Imbis na hindi na natin uungkatin yan, naungkat tuloy, imbis na aral lang sana tayo dito, di ba? Naungkat tuloy yung mga baho nyo. 2,000 years later. Kuya, bakit niyo po sinasambahan yung mga santo, ganun? Ito yung sagot ko sa'yo. Una, Namin sinasamba yung mga santo, bro. Sinasamba. Para Ano lang? Bakit ganyan ka magtanong? Ba't mali? Bakit mali yung tanong mo, Parang bro? ganito, bro. Tatanungin kita. Mali po ba yung Bro, bakit? Ganito kasi yung tanong mo, bro. Makinig ka. Bro, bakit ka bakla? Diba? Ganun yung tanong mo, bro. Mali siya. Hindi pa ako umalis eh. Why are you gay? Diba may mali sa tanong mo, bro? Ganito kasi yan, bro. Iba kasi bro yung kagamitan sa pagsamba, iba yung sinamba. Andiyan yan sa Hebrews 9 verse 1 na mga alituntunin sa pagsamba at mga kagamitan, basahin ko ginagamit lang sila sa pagsamba. Kasi yung altar at saka yung mga rebulto, hindi naman yan kagaya nung sabi mo na display lang. Na gumawa kami yan para lang i-display. Yan po ay mga santo, ibig sabihin, banal. Kagamitan yan sa mga sakramento or mga banal na gawain. Yan o, Hebrews 9 verse 1 to 2. Ngayon ay maging sa unang tipan ay nagkaroon ng mga alituntunin sa pagsamba. Ayan mga alituntunin sa pagsamba at ng isang panlupang sanktuaryo. Ayan o. Part siya ng alituntunin sa pagsamba. Pag ako nag-out ng expired na ako, magpaload na ako ulit. Sige, patuloy mo lang ko. Iba kasi yung kunyari bukid, bro, may bukid. Kailangan mo ng paano mo aararuhin yan? Hindi mo yan aararuhin na mag-isa ka. Kailangan mo ng kalabaw para mag-araro ng bukid. Kagamitan, pero hindi yung kalabaw yung inararo mo. Yung bukid yung inararo mo, gamit mo lang yung kalabaw. Ganon din sa bro, yung mga altar, mga templo, at pati yung mga rebulto, kagamitan yan sa pagsamba, hindi yan para sambahin, kundi para ka makasamba sa Diyos. Yan yung mga material na ginagamit mo, mga banal na bagay yan na nakalaan sa Panginoon. Levitico 22:2, Hebrews 9:1. Marami pang verse sa Bible, bro. Bakit dadaan pa dyan kung pwede naman manalangin? Kasi nga, nasa Bible kasi yan, bro, kahit si Kristo tinuro yan, no? O kunyari, bigyan kita ng isang verse. Ito, lagi ko to ginagamit itong verse na to. Letra por letra to, baka ngayon mo pa lang to narinig sa talambuhay mo, no? Isulat mo to, bro, yung chapter and verse na to. Baka first time mo pa lang to marinig, no? Kasi isasabihin ko na sa'yo kasi hindi naman tinuturo to sa mga ibang bro, ibang church. No, mute ko muna si Brother Antonio, no. So babasahin ko sa'yo, bro, kagamitan siya sa pagsamba. Kaya ngayon tinatanong kung bakit. Para makilala natin ang Panginoon. Kasi patotoo natin yan sa kanya, basahin ko Sabi dito sa Isaiah 19:19, in that day there shall be an altar of the Lord. Magkakaroon daw ng altar ng Panginoon. Yun yung kagamitan sa pagsamba. And a monument of the Lord at the borders thereof. At magkakaroon din doon ng monument o rebulto ng Panginoon. Diba? At the borders thereof. Saan to? Sa Egypto to naka-prophecy. Sa 20, it shall be for a sign and a testimony. Yun yung niya. Sign at testimony niya ay patotoo. Sa nga palatandaan at patotoo sa Panginoon. Ano pa? Pag ikaw daw ay iiyak doon, for they shall cry to the Lord, because of the oppressor, he shall send him a savior and defender to deliver. De, padadala ka ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Pag-iiyak ka sa Panginoon. Sa talatang 21, at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Para makilala natin yung Panginoon, para saan ba yung rebulto niya? Yun naman yung purpose nun, para makilala natin siya. At makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. O, di ba letra por letra? Paano mo? Anong silbi niyan?
para makilala mo yung ibang tao. Hindi, si Kristo yung pinapakilala niya. Diba? Kasi nga sa Old Testament, yung ganito kasi guys, no? Hindi naman kasi lahat ng tao nakakaintindi ng Bible. Para ito kasi yung mga rebulto illustration to ng Bible. Especially yung pangyayari sa Bible na si Kristo kasi pinako sa krus. Ini-illustrate nung rebulto. Kaya nga dito, it is for a sign and for a testimony to the Lord. Diba? Pinapatotohanan niya ang Panginoon, yung rebulto at altar. Sa talatang 21, and the Lord shall be known, at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon in that day, pag nagkaroon na ng altar at rebulto. Ang sabi dito, and shall worship Him, at makakasamba ka na sa Panginoon, which is yan, biblical yan, di ba? So yun yung purpose nun, so bumaba na. Sabi ni Planax, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Yes, sa Espiritu at katotohanan to. Yung ginagawa namin. Kasi ito ang realidad, di ba? Ay ano sa inyo, kung tatanungin ko kayo, sinong sinasamba nyo? Bakit wala kayong altar at rebulto ng Panginoon? Eh alin yan? Baka iyan yung demonyo. Basahin natin ha. Kasi pag walang altar, pag walang hindi nyo nakilala ang Panginoon, baka binulag na kayo ng Diyos ng sanlibutan. Hindi na kayo sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Basahin natin ha. Dito sa 2 Korinto 4:4, at sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita. Ayan ha, upang huwag nilang makita ang ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan or imahe ng Diyos. Si Kristo pala ang imahe ng Diyos. Sa talatang 6, sapagkat ang Diyos ang nagsabing magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala ha, sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. So, yung mga hindi nabulag ng Diyos ng sanlibutan, maliwanag na pagkakilala sa mukha ni Hesukristo. Yun yung larawan ng Diyos sa verse 4, na pag hindi mo nakilala, binulag ka ng Diyos ng sanlibutan. So ulit ko yung tanong, paano kayo nakasamba sa Espiritu at katotohanan? Sa Juan 4:24, kung hindi nyo kilala ang mukha ni Kristo na siyang larawan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo, wala kayong rebulto. Paano nyo makilala ang Panginoon? Paano kayo makasamba sa Kanya? Baka iba yung sinasamba nyo. Di ba? Ano na ipapalusot nyo sa akin? Sumamba sa Espiritu at katotohanan, meron bang sinabi diyan na bawal ang rebulto? Wala naman eh. Sa 1:4-24, meron ba sinabi diyan na sapagkat ang Diyos ay Espiritu, dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan, huwag kayong gumamit ng material. Wala naman nakalagay doon eh. Huwag niyong dagdagan, no? Kayo ang hindi nakakasamba sa Espiritu at katotohanan. Kasi walang katotohanan sa inyo, hindi nyo nga alam yung mukha ni Kristo. Paano nyo siya sasambahin? Pagpupunta kayo sa ibang lugar, o mga protestante, pupunta kayo sa ibang lugar, magmimisyon kayo sa mga tribo. Paano kayo magkaintindihan kung iba yung lengguwahe nila, mga tribo? Paano nyo ipangaral si Kristo sa salita, sa daldal? Samantalang sa Revelation 12, yung mga, basahin ko yung mga binhi ng babae dito, may mga daladalang patotoo ni Kristo. Sabi dito, ngunit nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalalabing binhi, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos, at ang mga may patotoo ni Jesus. Wala kayong patotoo ni Jesus eh. Anong daladala nyo? Pag may patotoo kayo ni Jesus. Wala kami, may mga patotoo kami ni Jesus. Itong rebulto, patotoo sa Kanya to. Diba? O yan si Kristo, ito ang ginawa niya, pinako siya sa cross. O diba? Wala pala, no? Oo nga eh. Yung simbolo ng cross. Paano nila ma-identify kung walang cross, diba? Kung walang imahe, kahit imahe man lang, paano nyo masamba yung Kristo? Baka ibang Kristo yung sinasamba nyo, ha? Diba? Maliwanag na pagkakilala sa mukha ni Kristo. Kanino matupad to?
Kami, meron kaming mukha ni Kristo. Na-preserve namin ang mukha ni Kristo. Kayo, tanongin ko kayo, bro, ano yung itsura ni Kristo? Kilala mo ba talaga si Kristo? Anong itsura niya? Wala kang alam. Kami, meron kasi nga, nakilala ng mga unang miyembro ng Katoliko si Kristo. Ang ginawa ng mga unang miyembro ng mga Katoliko si Kristo, naggawa ng patotoo. Ito yung rebulto niya. Kahit saan sila magpunta, dala-dala nila yung mukha ni Kristo para makasamba sila sa espiritu at katotohanan. Oh. Kayo wala. Sino sinamba nyo? Di ba? Sabi niya, ang nakikinig sa inyo ay sa aking nakikinig. Sabi sa Biblia. Huwag nyong gamitin 'yan. Kasi dapat ang ano niyo, term nyo, ang bumabasa ng sulat nyo ay siyang nakikinig sa akin. Nakikinig yan through oral. May kinalaman yan sa oral tradition. Huwag mong gamitin yung Lucas 10:16. Wala kayong oral tradition. Sa amin yan, hindi yan patungkol sa Biblia, patungkol yan sa kabuuang aral, kasama pati oral. Ang nakikinig, ibig sabihin, through the word of mouth, sa pamamagitan ng salita, napapakinggan namin o natututo kami ng mga aral ni Kristo. Sablay na naman kayo. Hindi yan patungkol sa, hindi yan papabor sa inyo, no? So, akit ka dito, Optimum Bright, para, nag-invite tayo kay Optimum Bright, no? Si Optimum Bright. So, yung mga idol nyo, mga taga-regulars, dumadaan-daan lang dito, hindi makapag-comment, no? Pagdaan dito, natatarantay, no? Wala, hindi akit niya si Optimus, mawawala na lang yan ng bigla, sana. Invite natin, ha? Sa ibang live, ang aangas, no? Sabihin pa nila, nakabakdor ako, hindi nila alam, Sabi nila. Ang takot sa akin yung mga Katoliko doon. Dami kong tinalo mga debater ng Catholic. Ay, nako. Nandiyan dito, no? Hindi makaakyat. Espiritu sa katotohanan, hindi rebulto. Kaya nga, paano mo nga isalarawan yung katotohanan kung wala kayong larawan? Diba? Wala kayong imahe. Paano kayo makasamba sa espiritu at katotohanan? Ni wala kayong mukha ni Kristo. Tsaka hindi porket sinabing sumamba sa espiritu, wala nang material involved. Kasi ultimo tayo tao, gawa naman tayo sa material. 'Di ba? Kung ganyan ang ang pananaw nyo, kunyari, alam nyo ba dito sa Efeso 5:19, merong sinasabi dito na umawit kayo sa espiritu. Basahin natin, ha. I-debunk na natin yan, no? Efeso 5, talatang 19, basahin natin, ha. Sabi dito, na ngayon mangungusap ng mga salmo at mga himno at mga awit ukol sa espiritu na nangagaawitan ng papuri sa inyo, mga puso at Panginoon. Ito, pagsamba sa espiritu at katotohanan to. Awit sa espiritu at papuri sa Panginoon. Hindi ba pagsamba sa espiritu at katotohanan to? Ngayon, ang tanong natin, pag umaawit ba tayo sa espiritu, wala ba tayong material na ginagamit sa pag-awit? Meron, Di ba? May mga gitara. Edi material din yan. Kung susundin natin yung unawa nyo sa Bible, magmumukha tayong katawa-tawa dito. Di ba? Pag sinabi bang pagsamba sa espiritu, walang material involved, ito, awitin sa espiritu. Papuri sa Diyos, sa Panginoon. Di ba gumagamit pa rin tayo ng material sa pag-awit? Hindi na pala awit sa espiritu yon kasi may material involved na paggamit. Sablay talaga yung unawa ng mga dito. No, mga protestante, ginagawa yung yung Bible, kengkoy. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga itis sa kagagawan nyo, mga born again, protestante, mga MCGI, INC. Ano-anong inimbento nyong aral?
Di ba? O sasakyan ko. O sumamba tayo sa espiritu, bawal daw material. Hindi nyo ba alam yung katawan nyo, material yan? Immaterial ka ba? Hindi ka ba material? Material tayo, sabi ng Diyos eh. Di ba? Sabi Diyos sa Genesis 2:7, ginawa tayo sa pamamagitan ng alabok. Hindi material nga tayo. Larawang inanyoan pa tayo na ginawa tayo ayon sa wangis ng Diyos. Hindi meron tayong kawangis, hindi larawang inanyoan din tayo ng Diyos. O di ngayon, bawal na tayo sumamba sa Espiritu at katotohanan kasi nalaman ko ngayon na material tayo. Eh kailan tayo makakasamba sa Espiritu at katotohanan pag ganyan ang unawan nyo? Pagpatay na tayo? Pagkaluluwan na lang tayo? Sakyan ko yung argument, interpretation nyo. O pag namatay ako, dun pa lang ako makasamba sa Espiritu at katotohanan kasi multo na ako. Oh, praise the Lord. Ngayon, makakasamba na ako sa Espiritu at katotohanan. Wala na akong material. Di ba? Nakakatawa? Nakakatawa talaga yung unawa nyo, no? Bira, ginagawa nyo katawa-tawa yung salita ng Diyos dito, eh. Interpretation nyo yan, eh. Di ba? Interpretation yung wala sa hulog. Kaya kahit minsan sa totoo lang, walang makakatalo sa akin pagdating sa topic na rebulto. Kahit sino sa inyo, kahit magtulong-tulong kayo lahat. Yung mga regalers, takot na sa akin yun. Hindi na ako lalabanan sa paksa na rebulto kahit sino dito.